Alright guys, once again, meron ulit tayong gagawin. Naglilinis tayo ng mixer, 12 channel. Trident to guys. Matagal ako hindi naka-video. Ngayon lang ulit. Try lang natin. Kasi gamit sa church ito. So, may mga sabit na yung kanyang mga slide up. At saka yung mga kanyang knob is may mga sayad din. So, susubukan natin guys linisin. Baka sakaling makuha sa linis. Yan. Una kong ginawa guys, pinagtatanggal ko yung kanyang mga knob. Tapos meron pa isang hindi mabunot. Ayaw pa bunot. Gamitan natin ng pliers. Long nose. Yan. Tapos tatanggalin din natin yung kanyang mga nut. Yan. Kaya rin natanggal yung mga yon. So yung likod naman. Guys, disable natin lahat ng kanyang parts para malinis. Medyo lang to guys, medyo matagal-tagal lang talagang baklasin to. Kailangan natin talagang i-cut yung ating video at masyadong matagal. Tsaka kailangan natin i-fast forward. Naka voice over na lang ako guys. Pino-voice over ko na lang kasi ko na lang to matagal kasi yung kanyang video. Kaya para maging short lang yung kanyang video at hindi ganong kahaba. Kasi halos maghapon ko to guys ginagawa. Itong mixer na to. Tagal. Sinimulan ko to guys umaga. So nayari na ako nito. Siguro mga alas 5 na. Alas 8 ko sa sinimulang maklasin. Matagal. Kasi isa-isa mo siyang lilinisin guys. Kaya paliliguan pa natin to sa kanya sa tubig. Sasabunin. So patutuyuin. Yun. Ganun. Isa-isang lalagyan ng hubugan pa natin to guys ng W40. 1 by 1 din. Lalo na yung kanyang slide up. So 1 by 1 din natin lilinisin yun. Kaya medyo matagal talaga siya. So ang ginawa ko, kinakat-cut ko na lang yung kanyang video. Post na lang yung iba. Para medyo mabilis lang ng bagya. Ayan. Tsaka pinas forward ko na lang din. Kasi lang naman yun. So guys, kung may ganito man kayong sira, yung gumagara-garagal, may sayad. So try nyo munang linisin. Yes, kahit sa inyo lang, sa inyong bahay. Kaya nyo to. Kayain nyo lang. Madali lang to, hindi naman ganong mahirap gawin. So yung iba lang nag-aalala lang siguro kasi hindi pa nila natatry. Pero kahit na ganoon guys, hindi mo naman siya sabunin. Ganun. Pwede naman, lalo pag ilang piraso lang. Inisin mo na lang. Yung kung saan yung may sira sa kanya, yun lang galawin mo. O natatakot ka man, magka-problema man, at sira naman na siya Pero yung sarili mo lang. Ganun. Malay mo, magawa mo, luminis. Maganda tumunog. O di, the next time, alam mo na ginagawa. Diba? Ayan guys. Natanggal na natin lahat yan. So, ang gagawin natin, lilinisin natin ng W40. Yan, lalagyan natin lahat ng kanyang knob. Yung kanyang pitan, volume control. Pagka nalagyan natin yun,
Saka natin sasabunin. Lilinisin natin sa gripo. Kasi yung mga kumayat sa kanyang W40 sa kanyang board, kailangan natin yung tanggalin. So hindi naman totally siya nakakasira, pero iwasan lang natin yung pagka nagkaalikabok siya is didikit lalo siya sa kanyang board dahil sa mga kumayat na W40 sa loob ay sa kanyang board. Kaya ka natin sasabunin. Malinisan na rin ng tuluyan. So, yan. Lalagyan natin isa-isa. Yan sa lahat, malagyan natin ng W40. Yan lang guys, pinalilinis ko sa mga volume control. So, nasa tamang paglalagay naman yan eh. Kung paano mo siya i-apply. Ayan, pagkayari natin binugan ng W40, nilaro-laro yung mga kanyang volume control. So, ito yung mga nahulog na dumi sa gilid, sa baba, sa board yan, kailangan natin sabunin. Kailangan natin talagang kuskusin. Pag nasabon mo naman yan, matatanggal na yung mga langis-langis ng W40 sa board. Linisin mo na rin lahat pagka ganun. Madali lang ito mga lods, kahit kayo kayang-kaya nyo to. Basta tandaan nyo lang, kailangan bago nyo ibalik, kailangan tuyong-tuyo naman siya para hindi siya mag-cause ng short. Kasi insulator kasi ang tubig eh. Sabi ng iba pag nabasa, magkakaproblema. Magkakaproblema kasi nga hindi mo siya pinatuyo, hindi mo siya binuksan. Pero kung nabasa at binuksan mo siya, pinatuyo mo siya bago mo gamitin, so okay naman. Kaya kapag nabasa ganun yung mga ampli nyo, yung mga mixer nyo, so buksan nyo lang, saka nyo sabay linis na rin, tapos saka nyo patuyuin. Mas mas gumanda pa yung kanyang performance. Kasi nga, nalinis mo na rin siya lalo. At maagapan mo siyang hindi masisira. Kaya pagkayari natin sabunan, kailangan mabanlawan din natin ng maayos. Yung matatanggal yung kanyang mga bakas ng sabon, yung ganun. Isa-isahin natin yan. Pagkatapos, patutuyuin na natin sa araw. Yan. Yun naman, habang pinatutuyo sa araw, yung mga slider niya, so hindi natin pwede isama doon. Kasi nga, kailangan talaga mabuksan ito. One by one. Yan. Para malinis mo talaga yung kanyang pin na nasa loob. Kasi yun, humahagod yun mga lodi. Hinahagod niya yung mga dumi. Yung maalikabok. So, pagka binugahan mo yun ng W40 at hindi mo siya binuksan, sa loob lang. So, kikinis siya. Gagana naman siya ng bagya lang. So, sa susunod mo na gamit, sigurado dun siya magkakaproblema kasi yung W14 pinahid mo na nalinis lang yung dulo ng pin ng volume is medyo titigas ng bagya yun. At kung nangyari yun, lalong magkakaproblema yung mixer, yung slider niya. So, gagawin natin, so kailangan mo talaga buksan isa-isa. Kasi talagang madumi siya. Kagaya nito, mga idol, isa-isa ko siyang binubuksan. Ayan o. Kung mapapansin nyo, ayun o, ang dumi siya o. Diba, maputik. So, kapag binugahan nyo lang ng W40 yan, ang mangyayari, dadami lalo yan. Kasi mas madali na siyang dumikit eh. Meron na siyang langis sa loob. Pagka dumikit yun, so didikit na naman mula ulit yung iba, mahagod na mo naman ng pin yung alikabok, dadami, tuluyang mapupudpud yung carbon nun. So yung sinasabi nila na yung W40 nakakapudpud ng carbon, hindi loads, yung kanyang mga sumasayad na kanyang dumi, yun yung nag-uupod sa kanya. Kasi nga imbis na yung pinaka-pinya lang na madulas na sasayad, hindi, may kasama na siyang alikabok na tumigas na kumakahid sa kanya.
kaya doon siya nagkakaproblema. So hangga't medyo bago-bago pa lang yung sayad nung mga mixer nyo, yung mga slide up niya, so pwede mo na siyang linisan. Kahit minsan, pagka kunwari dalawang piraso, isa o may nagka-problema na. Kunwari 16 channel nyo, may problema ng dalawa. Ibig sabihin nun, lahat na yun marami. So nagkataon lang na nauna lang yung dalawa. Kaya gagawin mo, buksan mo na lahat, isa-isahin mo. Gamit ka lang ng soldering pump para matanggal mo siya. LED soldering pump yan. Ganoon lang siya, Lodi. Madali lang to, kayang-kaya niya na yun, malinis na siya, oh. Diba? Kasi kung siya, mga alikabok lang yan. So, yung board niya naman, madali lang yun kasi pabasahin mo lang ng W40. Tapos yun, oh, yung laman nun guys, thinner yun, lacquer, para matuyo siya kaagad. Yan, oh. So, sinasabayan ko siya ng pagkatapos ng W40 at binabal naman ko siya ng thinner para pampatuyo. Kasi yan, babalik na natin. Kung anong position niya, ganun din ulit. Kung yun lang naman, meron naman siyang guide guys. Hindi naman kasi papasok niya ng baliktad. Yan. Yung kanyang board sa likod. Kaya hindi naman kayo malilito niyan. Kaya kung paano nyo siya binuksan, ganun din nyo siya ibalik. Ayan. Ang nangyari na yun, lilinisin na natin yung kanyang kaha para at least malinis pare-parehas. Para matuwa-tuwa naman yung may-ari. Ayan. Ngayon, pagka nalinis natin yan guys, ilalagay na natin yung kanyang mga nilinis na board. Slide up at saka yung input. Ang pinaka-main board niya. So, dyan guys, bilisan ko na lang, cut na lang para medyo mabilis yung kanyang video. Kasi ang tagal kahit yung paglilinis na yun guys, matagal din. Ngayon guys, lalagay na natin yung mga board niya. Yung ating nilinis kanina. Para matesting natin kung okay ba siya talaga. So lahat kasi ng mga slide up niya guys, tsaka yung knob niya talaga, may problema to, may sayad. So dahil sa nalinis na natin, so makikita natin kung okay na siya. Sa dulo ng ating video, mapapanood nyo guys. Testingin naman natin ito one by one. So totally guys, yung mga ibang slide up nito is talagang pudpud na rin yung iba. Kaso di ba guys, pagka pudpud na, nandun yung garalgal niya, di ba? So ang mangyayari lang guys, yung pudpud na yon, wala lang siyang audio. Tapos bigla lang siya lilitaw na smooth din siya na magkakatunog. Ayan. Kasi nga kaya siya pumuputok-putok kasi yung nakasayad niyang pin dun sa may carbon, so umaangat siya, may ham siyang nadadaanan na likabok. Kaya siya gumagaralgal. Yun. Ikakabit lang natin guys yung mga kanyang pihitan sa isa. Para pagka nalagay lahat yan, so testing na natin. Guys, ibabalik na natin lahat. Unahin natin itong mga input niya sa mic input nito. Tapos yan, marinis na yan. Saka natin tornilyo. Medyo tiyagaan lang talaga. Kasi maraming kinakabit, maraming nilalagay yan. Hanggang sa may balik natin lahat.
So yan, lalak ko na lang guys yan. Kaya rin yan, lalagay na natin yung mga ibang board niya. Yan. So, kung naman kahit magkapalit-palit yan guys, kasi magkakamukha naman lahat yan. Yung kunya na yan, yung line niya. Isang klase lang naman yan. Kaya wala naman siyang bilang kung saan mo tinanggal na channel. Kahit magkapalit-palit yan. So, pare-parehas lang naman yan. Hanggang sa may 12 channel yan. Yan. Pag nalagay natin lahat yan, so matitesting naman na natin. Ayan. Nilagay na natin. Pati yung mga knob niya, babalik na natin lahat. Alright guys, nakikabit na natin to. Ngayon, tetestingin na natin. Yun, gamit tayo ng cellphone. Put natin dito. Check natin kung okay na yung kanyang mga fader. Ito. Ayan. Play tayo ng music. Yan. Lagay muna natin dyan. Yan. Ito. Next natin. Tagal mag-play ah. Ayan. Okay na siya. Isa-isayin natin. Ayan. Check natin yung kabila. Ayan. Malinis siya tumunog. Okay. Ngayon check natin itong kasi yung mga fader nito lahat, yung mga control. Ayan o. Okay siya. Ngayon itong isa. So okay yun. Okay. Check natin ito. Okay. Check natin yung isa pa. Okay. Ito dati mga garagal to. Okay. Isa. Okay. Ito. Okay. Masyadong malakas. Pabaan natin. Ito. Sa channel to. Okay. Okay siya. Alright guys, okay na to. Hindi ko na testingin itong isa-isa na to kasi na-testing ko na to kanina. Bugod naman siya lahat. Maraming thank you. Ayan. Kung nagustuhan nyo ang aking video, pa-like and share na lang to. Thank you.